Ka ng mga ingonana gira, basta gira gani, involved yun na dakong kwarta mga dagkong negosante. Watay kuan ana, watay benepisyo ana, ilaka ng dula mo ng gusto sila ana kay kwarta na. Ito ang binigyang diin ni Mayor Sebastian Baste Duterte sa kanyang talumpati sa akbang ng Maisog Rally na ginanap sa Tagum City nitong linggo ng gabi. Ayon sa alkalde, mga negosyanteng Amerikano lang ang may benepisyo sa digmaan kaya hindi na nakapagtataka pang sila itong di na makapaghintay pa na girahin ng Pilipinas ang China. The biggest ganang seller of armaments, weapons, Amerikano, negosyo na ilaka. Propaganda na mo na pakita-kitaan mo unsay mga i-publish na nila sa social media para tan-aw ninyo nga may kabaw mo sa tinuod lang og kanang og wala ng China diha. Dili lang man kita ang nagaklaim ana. Naa pa ang Malaysia, naa pa ang Indonesia, naa pa ang Brunei, naa pa ang Vietnam. Hindi naman daw imposibleng sumiklab ang giyera dahil na rin sa patuloy na girian ng Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard. Kung karon ayaw ingna kumuatras ang China, pasagdan lang po nila nga kita'y motongtong diha. Di man gyud. Ikibaw mo, naratiba lang na away na between the Americans and the Chinese. Karon ginabitbit, ginakuan ta karon, ginadamay ta. Ang nakapait diha pagyod, o magkandalit sigyod tanan, unya, pogson ta mo adto gera by conscription, meaning, compulsory ang imong enlistment na mahimo kay sundalo, patay tang tanan. O na, para sa ilang kagustuhan rana. Pagbantay gyud mo ana, kani mga posibilidad o kana mo abot gyud sa tuang kana ilang ginabuhat nga kalaki karon. Wala eh. Kasabay nito, hinimok ni Congressman Pantaleon Alvarez ng Davao del Norte ang Armed Forces of the Philippines na pag-isipan ang suportang ibinibigay nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga sundalo raw kasi ang siguradong mapupuruhan pag pumutok ang giyera dahil na rin sa tensyon sa South China Sea. Sabi pa ni Alvarez, hindi naman daw nakalagay sa batas na kailangang protektahan ng mga sundalo ang Pangulo ng bansa dahil ang tunay nitong mandato ay protektahan ng Pilipinas at ang mamamayang Pilipino. Ako paulit-ulit kong binasa yan. Naghanap ako ng probisyon doon kung ano ba ang tungkulin ng Armed Forces of the Philippines. Wala akong makita na nakalagay sa saligang batas na sinasabi the Armed Forces of the Philippines shall protect the Commander-in-Chief. Wala po. Ang nakalagay sa saligang batas ganito, the Armed Forces of the Philippines shall protect the people and the state. Ngayon, pag ba pinayagan natin na pumutok yung giyera sa West Philippine Sea, yan ba pinrotektahan natin ang taong bayan? Yan ba pinrotektahan natin ang state? Hindi po. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction, famine, hunger. Mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat, nakikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Simple lang, sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang probisyon sa saligang batas na to protect the people and the state. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto. Pero ano nga bang pwedeng maging kahulugan ng panawagang ito ni Congressman Alvarez? Paliwanag ni Attorney Salvador Panelo, dating Presidential Legal Counsel, hindi maituturing na sedisyon ang mungkahing ito ni Alvarez. Alam naman daw kasi ng Armed Forces of the Philippines kung ano ang trabaho nila. While strictly speaking, it will not fall under rebellion or sedition.
ganun pa man, ini-encourage niya. But you don't have to say that. Kasi kung itong Armed Forces of the Philippines, alam nila ang trabaho nila, gagawin nila yung nararapat to protect. Kasi nga, yun nga ang trabaho nila protect the Filipino people. So if they feel na ang isang gobyerno kung saan sila ay kabahagi ay gumagawa ng mga hakbangin tungo sa kasiraan ng kanilang poprotektahan, may gagawin sila. Ayan, unahin muna natin yung nabanggit na ni Mayor Baste Duterte na kasing katawan mo, attorney. Oo nga eh. Ang aking kasing katawan, si Mayor Baste. Oo. Na-confuse na naman sila kung ako si Baste. Sabi ko, nga naman talaga, mahirap talagang maging kasing katawan ni Mayor Baste. Oh, negosyo lang daw. Totoo po yan. Ang kasaysayan ng Estados Unidos, yung kanyang paglago bilang isang bansa na kasalalay sa gera. Kasi yan po yung tinatawag nilang military defense infrastructure nila. No? At kung naalala nung minsan, diniscuss namin yung talumpati ni US Senator Kennedy. No? At talagang ang nakikita niyang banta sa Amerika ngayon ay yung paglakas ng impluensya ng military defense institution na talagang nagnanais na makipaggera ang Amerika nang umubra ang ekonomiya o bumbuti ang ekonomiya ng Amerika. Yan pong hirap kapag ang iyong ekonomiya ay nakabase sa gera. Kaya atat na atat sila talaga magbenta ng bomba at ng mga baril, ng mga missiles dahil kapag ginamit yung mga bomba, mga baril at mga missiles, syempre mas lalago ang ekonomiya ng Amerika. Kaya nga po tayo mga Pilipino, dapat isipin natin na huwag tayong magpagamit sa mga Amerikano na papasok sa gera para lang magkaroon sila ng pag-unlad. At huwag tayong papasok sa gera na ang isusulong ay pang-nasyonal na interest nila, hindi lamang sa ginagamit ng mga bomba at baril na kanilang ginagawa, kung hindi rin doon sa pagpapalawak ng kanilang sphere of influence dito sa Asia. Dahil tapos na po yan, laos na yung ganyang pag-iisip. Ang kinakailangan ngayon, kilalanin na marami ng mga bansa ang naging mas mayaman na rin at natuto na sa kanilang kasaysayan at nais isulong ang pang-nasyonal na interest ng kanilang mga bansa at ng mga bansang similarly situated. Nagsama-sama na po ngayon tayong mga bansa na dati inapi na mga sinubject to colonialism pinagkait ang ating natural resources. At ngayon po, na-realize natin na ang kinabukasan ng ekonomiya ng mundo ay nakasalalay sa ating tanging yaman. Kaya po tayo ngayon ay dapat magsama-sama dahil tayo po ngayon ang kinakailangan ng mga mayayamang bansa dyan. Tignan ninyo, nagkaroon sila ng mga electric cars. Pero saan ba nila kukunin ng nickel? Sa Pilipinas, sa Indonesia. And yet, ang ginagawa po nila ngayon ay pinipigil nila tayo na gumawa ng finished products out of nickel. Ang dapat po talaga ipagbawal na ang export ng nickel at ang mga baterya, yung mga lithium batteries, dapat dito na gawin sa Pilipinas na magkaroon ng value added. Now, pati po yung semiconductors, bukod po sa Taiwan, ang Pilipinas ang sumusunod sa Taiwan pagdating sa exports na yan. Kaya po, yan ang kanilang kinakailangan nila sa atin dahil kinakailangan nila semiconductors sa paggawa din ng kanilang mga missiles. Di ba? Kaya po talagang pinoprotektahan naman nila ang Taiwan at ang Pilipinas din dahil kapag tayo po ay naging mas malapit sa China, ay talaga naman pong mawawalan sila ng supplies para sa semiconductors para sa kanilang mga bomba. Ang suma total po talaga, ang kapayapaan, nakasaad po yan sa ating saligang batas. Ang sinasabi ng saligang batas, we renounce war as an instrument of foreign policy. So kapag si BBM, kinaladkad tayo sa gera, dyan sa mas nararaming mga military exercise sa panig ng Australia, Japan at kung sino-sino pa, yan po ay paglabag sa ating saligang batas. Yan po ay paglabag sa UN Charter na nagsasabi bawal ang paggamit ng dahas except by way of self-defense and kapag in-authorize po ng UN Security Council. Yang batas na po yan po, bagamat ito ay hindi perpekto at ako po talaga nabubuisit dyan sa veto vote ng mga permanent member nations, hindi po perpekto ang UN. Pero at least mula po ng pangalawang pandaigdigan-digmaan, nagkaroon po natin, nakamit natin ang kapayapaan kung ang mga bansa ay sumusunod po sa probisyon ng UN Charter.